Halina't sama-sama, awitan natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Ipalapag ang mga kamay, itaas at iwagaw, lahat magsabing Diyos ay buhay. Amen. Ulit natin. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Ipalapag ang mga kamay, itaas at iwan, at magsabing Diyos ay buhay. Amen. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-awitan, nais ko po munang tayo ay tumayo. At bago ko ibigay sa ating song leader, si Brother Ezekiel, tayo po ay tumayo at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos upang pagbubukas ng ating gawain. Binibigay ko ang pananalangin, pagbubukas sa ating pinakamamahal na kapatid, si Pastor Norfield Paloma. Pastor, let's go ahead. Amen. Bilang Diyos, salamat Lord dahil sa agad nito na sa muli kami dito sa aking kami ay salamat mga kagalakan sa aming mga puso na mga bagay na ito Lord ay alam namin na hindi mo ito papabayaan sapagkat ito ang kalooban mo. At sa takdang panahon, muli kami kilos nang sa ganoon Lord God ay muli panumbalik ang alab, ang apoy sa puso ng bawat isa na kung ano man ang kampanin na pinagkakaroon mo sa amin ay hindi ito nawawala. Pagkos ng mga pagsubok na sa amin ay aming pinagdadaanan, hindi ito sapat na dahilan na maging hadlang at anumang mga bagay-bagay Lord God na gawain ng Diablo ay hindi rin ito Lord magtatagumpay sapagkat kami obey mo Lord na lahat ng ito ay mapagtagumpayan namin. Sa gabing ito ay buong puso namin pinagkakatiwala ang gawain ito Lord God na ito yung restarting na muli pagtibayin mo at ikaw ang patuloy na tumawag mangusap sa dami ito Lord God. Alam namin na hindi mo kami pababayaan, you will supply all our needs Lord God. At ang nasa puso namin, ano man ito Lord God, alam namin na ito ay yung nasa kalooban. Kaya dalangin din namin ang mga gagamitin mo na participate sa unahan, na ikaw ang patuloy na magpala. At ang dakong ito sa pamumuno ng Brother Diego, at ang pamilya, Father Maki. Hallelujah. Bless mo Lord ang bawat isa. Yes, Lord. Amen. May mga pangangailangan. Ano man Lord ang kahilingan nila na hindi man mapikas, patid mo ang mga pangangailangan. Kaya pinagkakatiwala namin, hiling namin ito sa itakip ng pangalan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. At ang musician natin ay maupo. Tayo po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. At bago ko ibigay sa ating worshiper, awitin natin itong page 70. Naniniwala ba kayong siya lahat sa buhay natin? Amen. He's everything to me. Amen. Amen. Hallelujah. Aawit tayo ng masayang awit at habang inaawit natin to, pakaawit nitong isang awit ito, ibibigay ko sa ating worshiper. MC worshiper dapat siya ngayon, kaya lang nakiusap na kung po pwede po, Brad, ikaw na muna sa MC, ako na lang ika sa worship. So,
Walang problema ang Panginoon ay talaga naman naririyan lagi sa atin eh. Kahit saan mo ilagay, Amen. ang tao ng Diyos, hindi yan umuurong sa labanan. Amen? Amen. So, awitin natin tong He's Everything to Me. And ang boses natin, medyo mababa lang kahit tayo ay nagagala. Kasi may mga katabi tayo, hindi pa gaanong silyado ang ating bahay. Ganito pa lang ang ating pinagtitipunan. Awitin natin tong He's Everything to Me. He's everything, He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister, and my brother. He's everything to me. Ulit natin. He's Everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister, and my brother. He's everything to me. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for me. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for me. Coming by. As the table spread, where we saints of God are fed. He invites His to people come and dine. With His manna He does live and supplies our every need. Oh, the sweet Song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may be at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Disciples came to learn, thus obeying Christ's command. for a master come and dine. There they found their heart Beside bread and peace. upon the fire, Thus satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may be at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. So the Lord will take His right to be ever at His side. all the hosts from heaven will As the body be at His side. and peace upon the fire. Jesus, they will be Eternally, come and dine, the Master calleth, come and dine. You may be at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Dine, the Master calleth, come and dine. You may be at Jesus' table all the time.
to wine. Today young we call it now. Paradise. On the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God. By the living word of God I shall be standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes me. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Come to Him eternally by love's song. All coming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot hold. Listening every moment to the Spirit's call. Listening in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Para niya po sa aking mga po. Bago ko pinigay sa ating MC. Ito po tayo ng isang awit na masaya. Nagsasabing, feel my way bigla.
Blessed Lord. The way thou was gone, leading share everywhere to the sun and the Lord. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Days will be o'er and I'll travel no more, but abide in my home above. Let me sing blessed give my way to the shore. Fill my way every day with love. Every day with love. Lalaki. Puro lalaki, walang babae. Let me go with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa gabing ito. Tayo po ay bago magtuloy-tuloy sa ating gawain. Muli ko kayong pinabati sa Panginoon na shalom. At ganun din sa mga nakakapanood kung meron man. Amen. At pagama tayo ay gabi na. Umpisa. Hindi pa naman ganong malalim ang gabi. Alas 8 pa lang. Salamat sa Diyos sa gabing ito at tayo ay pinagpala na narito. Yung gusto kong umawit, handog at salamat at ibigyan mo ng Panginoon. Unang-una, ako po'y nagpapasalamat sa ating Diyos dahil muli niyang riniset at binuksan muli ang gawain sa dakong ito sa pamamagitan ng ating kapatid na kung saan nananalaytay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa bawat isa. At sabi ngayon, hindi naman magkakaroon ng body kung hindi naman mabubuo ang katawan kung wala ang kumpletong sangkap ng katawan, wala ang ulo, wala ang kamay, wala ang paa. Kung kulang, kaya salamat sa Diyos at napakalaki ang pagkasalamat ko sa Panginoon dahil ang biyaya na patuloy niyang ibinibigay ay narito. By the way, yung gusto pong magpasalamat sa Panginoon ay binibigyan ko po ng pagkakataon na magpasalamat sa Diyos. Kay Brother Matthew, awit sa ating Panginoon. Amen? Brother Matthew. Awitin ko yung
Barnet level product from the cross to the throne. From deep into light, heaven for its own. All power in earth, all power above, is given to him. For the blood of his love. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. He is here. Hallelujah. He is her amen. He is carefully holy. I will bless him again. He is here. Listen closely. Hearing calling out your name. Is there you can touch him. You will never be the same. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakagandang kombinasyon ng awit sa Panginoon. At nais ko nga palang batiin ng ating kapatid, si Brother Renzo. Ako ng ating kapatid na si Brother Maki na naririto ngayon. At tunay nga na nasisharan din ng ating young people na kanyang pinsan na nagkaroon din ng binigyan ng pagkaroon ng interest na makinig sa salita ng Diyos. Tunay nga na ang pag-harvest ay hindi sa labas kundi dito muna sa loob. At tinatawag ko si Brother Eki upang magpasalamat sa kanyang nakaraang araw.
Una-una sa lahat ay binabati ko kayong kamusta dahil nakatalo kayo dito sa bahay natin, sa bahay natin. Pasalamat lang ako dahil sa nagdaang kaarawan ko noong December 9 po, 2007. Noong December 9 po. Napasalamat ako dahil po dumagdag ang aking edad. At siyempre po, kahit po walang handa ay ayos lang po. Sabi nga nila, hindi lang sa karawan mo ay may handa. Pwede ka rin humanda kahit kailan mo gusto. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng panibagong buhay. Amen. Panibagong buhay para dumako at umibig muli sa Kanya. Yes. Maraming salamat dahil sa karawan ko ay mabuti naman po ako at pasalamat po ako. Lubos po ako pasalamat sa Kanya dahil makasama ko lang ang pamilya ko ay masaya na po ako. Yun ang po ang malaking handa sa akin. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po dahil wala hanggang pasasalamat. In Jesus Christ's name, pray to you, Father. Hallelujah. Thank you. Amen. Tunay nga na kahit nasa kalagayan tayong ganito, medyo sinusubok sa ganyang dami pa rin natin nagbago. Sabi niya ng ating Panginoon, may palang magpapasalamat kung meron. Kung wala, hindi ka makakapagpasalamat. Eto, sinubok. Wala, pero meron. Kaya doon nalilito sa Satan eh. Yung pampablak niya, para siyang bulang nagtapon, tumalbog sa kanya, hindi na kaya yung mga sons and daughter of God. Hindi niya kaya yon, mga anak na babae at lalaki ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos dahil 17 years old na ang aking kapatid na noon ay talagang makikita mo na nakita kahit saan dinadala ng Panginoon upang doon magsamba, doon magano. Wala tayong reklamo, walang reklamo dahil kalooban lahat yun para maabot natin itong pinakatugatog ng pananampalataya na nandito sa atin. Hinahawakan natin. Sabi nga ng ating Panginoon, nakatayo na tayo sa pinakamataas. Yan, ano ba yung kanta? Nasa higher ground na tayo. I'm pressing on the higher ground. Napakataas na ng ating tinatayon. Kaya nga, yung iba nating mga nadaanan, inuyukuan na lang natin sila. Gusto rin naman sana natin masama sila sa ating kinalalagyan. Kaya lang, pinapanatili sila ng Diyos doon at hindi umalis. So, tinatawagan ko ang aking sister wife upang kami ay maghandog awit. Matagal-tagal na rin. Tinatawagan ko sa sister Tintin. Amen. Sister na po tayo. Awitin namin yung matagal na namin itong gustong awitin. Ito yung pag-ibig. Araw ko na paborito po namin yan.
ng aking pagmamahal. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Medyo kahit sumama, sumintunado, okay lang. Wala namang perfectong tao, kundi ang Amen. naging perfecto sa atin ay ang Diyos. Yes. Amen. Sino pa po ba ang gusto magpasalamat? Amen. Muling tayo, nasasalamatan ng Panginoon na nakarating kami dito ng ligtas. Bagamat maraming sa daan, balakid pero hindi pinahintulutan ng Panginoon dahil ang bride ay patuloy niyang iniingatan. Papasalamat ako rin sa Panginoon. Tunay na nakakagalak na makasama mo yung kapwa mo bride. Sabi ko nga kay Sister Tintin noon, yung mga bata ay maliit pa pero ngayon lumaki na sila sa pananampalataya kay Lord. Thank you Lord na ito kasi nakakagalak talaga kasi kumbaga mahabang panahon na nagsama-sama. Ngayon talagang ang Panginoon ay kung saan yung sinasabi nga kung saan yung may sariwang katay ay nandoon yung mga agila na nag-iipon. Kaya salamat sa Panginoon na narito tayo ng sa gabi. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Papasalamat ako ng mainam sa Panginoon dahil tunay nga na si brother Renzo, gusto rin natin magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kinakain siya ng sabi nga siya, hindi niya pa siguro kayang magtayo. Amen. At sana bukas makalawa sa susunod ay makasama ka namin sa pagpapasalamat at magpatuloy ka sa pinapagawa sa ng Panginoon. O bang Sister Minda, ikaw po ba? Amen, Sister Minda. Amen. Isa rin yung pamilya natin. Pasalamat din ako sa Panginoon marami sa tatagal-tagal na panahon na alam ko na hindi nagtatapos na hindi ulit tayo magkikita kasi tinaloob talaga ito ng Diyos para tayo magkita. Amen. Kasi matagal na din na nauho din ako. Amen. Pinapanalangin ko din yun sa Panginoon na ang tunay na mensahe, hindi talaga. Kahit sino pang mga tao, kahit sino pang mga kaanuhan mo yung kung magkakwentuhan kayo tungkol sa mensahe talaga natin. Talagang talagang ito na to, ang totoo. Amen. Na hindi mo talaga, kahit matagal kami hindi nagsamba, kahit matagal ditong naputol yung, siyempre, may mga sitwasyon kasi na hindi manuhan sa kakulangan, siyempre. Pero, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit ano man yan, hirap ang subok, tapos kakulangan sa buhay, hindi yan hahadlangan ng Diyos. Para sa ating tayo matagang ulit sa pasalamat. Kung sahin tayo kung ito na ngayon. Amen. Manatili lang talaga. Pasalamat ako sa Diyos dahil sana kung itong sa 7 taon, nagdaan din ng birthday na itong November 21, kahit wala siya ng handa. Pasalamat din ako sa Diyos dahil dinagdagan niyang edad ng anak ko hanggang sa maglaki na balang araw na alam kong may plano siya sa mga anak kong itong lalaki na maging isang din sa ating kongregasyon. Amen. Amen. Hindi ako nakapaghandang awit, kaya sa sunod na. Amen. Pasalamat ako sa Panginoon dahil masaya ako dahil nakita ko ulit yung matagal na hindi ko na nakikita. Pati yung mga anak niya na malilit, sila sister, sila pastor. Kaya talagang kalooban talaga to ng Panginoon na
ibalik niya dito ang Yes, amen. pagsamba na baka loobin pa ng Panginoon na itong bahay-sambahan na to, ako, ano talaga ko sa Panginoon, kahit ako, ganito ang attitude ko, ganito, ganyan. Pero naniniwala ako sa Diyos na itong bahay-sambahan ito, magiging maayos to. Amen. Magiging maayos itong hindi sa laki ng simbahan makikita ang paglalago. Kasi ang paglalago ay nag-uumpisa lang dyan sa maliit, hindi sa Amen. malaki. Glory. Right. Itong sa malaki lang na katulad ng iba, wala. Kasi hindi sila sinilihan ng Diyos. Tayo, ito na ang tunay na mensaheng nakuha ko na ito talaga silyado. Hanggang sa dumating siya, ang hahawakan natin at walang bibitaw sa ating pagnanampalataya. Ako man minsan, sa buhay ko, naging din ako, yung parang naging malamig din ako. Pero na ako sa buhay ko, naglalaban ako. Amen. Na hindi ako maging malamig kasi meron ng Diyos na pinakita sa akin na yun ang pinakaano. Na binigay ng Diyos na hindi pa naginip. Talagang totoong buhay yun na parang nasa pyramid na kami nagtutulay ng aking kapatid sa kaama. Pasalamat ako dahil sabi daw ng Diyos, yun ang una at huli. Sinuro niya na ang daan na diretsyo. Wala nang ibang diretsyo ka lang talaga. Para hindi ka mapahama. Yan ang inaano ko sa kagurang na yan ang pangako niya. Amen. Yung may panaginipan ko na isang yung isang paro-parong ginto. Kaya nangahawakan ako sa Panginoon na siya talaga makapangyarihan sa Right. lahat. Amen. Amen, Lord. Hindi siya magbabago. Amen. Amen. Amen, Lord. At salamat sa Diyos dahil sa tagal na panahon ang ating kapatid ay patuloy na nakatayo sa isang kalagayan na kahit ano man yung dumating na pagsubok, unos, kahit nga minsan yung pagsasama-sama nagkakaroon ng kaunting pagtatalo-talo, pero sa kabilang banda nananatili pa rin ang harmonya ng bawat isa. Amen. Kasi hindi naman pwedeng payagan ng Diyos na magtalo-talo kasi walang kabuluhan yan eh. Talo-talo. Alam ng Diyos yan. Kaya dinagay niya ang salita na without controversy, walang pagtatalo. So kami dito, bilang may mga partisyon, ang bawat isa, may kanya-kanyang tinatahak, pero iisa ang aming pananampalataya sa Panginoon. Hindi kami nagkakaroon ng kanya-kanyang pananampalataya. Isa lang, yung pangako, yung sinabi ng Panginoon, by one Spirit, by one prophet. Lahat kami dito, lahat na narito ay naniniwala at nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ginamit niyang propeta hanggang ngayon na narito kung bakit nakatayo pa rin sa ganito pananampalataya. Amen? Amen, Bago po tayo dumako sa ating pagtuturo ng ating kapatid, Pastor, si Brother Nopel ng Ligaw, ay nais ko po munang umawit tayo ng isang awit na malumanay at kanina ay puro masasayang awit. Umawit po tayo na nagsasabing, I love you. Amen. At
pagkatapos itong awit nito, ay ibibigay ko sa ating kapatid, na pastor, si Pastor Phil. Binabati ko nga pala ang ating kapatid na nasa Lakag. Siguro, kung nakamonitor man, shout out. Amen. Hallelujah. Shout out. Gumamit ng word ng pero ano talaga. Yan ang realidad sa social media Shout out Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa Diyos. Parting Lakad, Pastor Alvin at Sir Imelda, magandang gabi po sa inyo. Kung saan sino man ang nakamonitor sa screen, mumunting screen na yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpapalang ng Diyos ay sumaatin lahat. Amen. At darakot ang po tayo sa awit. At habang inawit na dito, ay tayo po isentro natin ang ating puso, isip sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. At itong gabing ito, itong araw na ito, ito ang itinakda ng Diyos upang tayo ay magsama-sama at makinig sa kanyang banal na salita, sapagkat hindi lang dapat nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi, na dinadala ng mga man of God sa kanyang mga kapatid. Amen. Let us sing this song. The world is full of stars. Now through the blood, I'm saying I'm all alone. Down on the cross, my heart is bending low. The precious blood of Jesus lives since white as blood. I love Him. I love Him because He first loves me. Yes, O Lord. And purchased my salvation on Calvary's tree. Once I was lost in way down deep in sin. Once was a slave to passion friends within. One was afraid to trust a loving God. But now I'm cleansed from every sin in Jesus' blood. I love Him. I love Him because He first loves me and purchased my salvation on Calvary's tree. Last instance na tayo po ito kayo. Once I was bound, but now I am set free. Once was blind, but now the light I see.
Once I was there, but now in Christ I live, to tell the world around the peace that He doth do. Chorus. Sorry, Norvin. I love Him. I love Him because He first loves me. And purchased my salvation. Ako'y natutuwa na makita ang bawat isa. Si Dadang Maki, medyo may katagalan na hindi natin naka-fellowship. Sabi ko nga kanina, kung saan ba ito nagsusuot, no? Pero ngayon, lumabas ko sa lingay na we don't have to worry, bro. Dahil kung ano man ang mga bagay na interpretasyon ng tao, i-stick lang natin yung kaisipan natin sa Panginoon. Kahit sa buhay ng pamamagay yan, pag hindi pinahintulutan ng Panginoon, walang mangyayari dahil mas maliit yung protection ng Panginoon. Itago ka man ng tao, kung hinahanap ng tao, hanap ka pa rin. Dahil tao lahat. Pero kung tao yung naghahanap, tao yung may hangarin na hindi maganda, nagawain tayo ng hindi magandang mga bagay, ay hindi ho. Dahil ang Panginoon yung protector natin. Kaya ito yung dakilang plano ng Panginoon sa bawat isa. Hindi natin walang masama sa nakalipas sa atin. Amen. Hallelujah. Siguro Hallelujah. iniisip ng iba may mga ganong ups and down tayo, pero yun ay bahagi ng programa dahil malaking drama, mahaba-habang kumbaga sa teleserye, dahil dito yung dati na pinakamahabang teleserye na sinusubaybayan yung Mara Clara. Ito hindi na ito gano'n eh. Reality ito na scripted lahat. Kaya yung script lang yun, wala nang mababago. It is already finished. Ang kailangan mong malaman ano yung ginagampanan mong papel. Amen. Right. Kung kontrabida yung papel mo, wala na rin mababago. Amen. Diba? Wala na rin mababago. Pero kung ikaw yung bida sa pelikula, na andun yung mga kaganapan, yung up and down natin, at the end ng pelikula natin, hindi na mananag kung may yan. Tayo din sa pelikulang ginawa ng Panginoon. Tayo yung karakter ng Mafia ni Cristo. Amen. So, Hallelujah. hindi ko na matandaan kung kailan yung huling pagkakaroon natin. Pero hindi ata katagalan na yung taon din yun dahil karoon tayo ng na ministers fellowship natin. So, na wala pa tayong schedule dahil papatapos na yung taon. Kasi by January magkaroon naman uli at pagkaroon natin yung hindi magiging kabigatan dahil ang Panginoon ay hindi bigyan ng bagay na hindi tayo mapangkapan. Right. At ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, maging positibo lang tayo dahil kumbaga, sabi nga, yung both just and unjust ay parehas pinagpapala yan. Amen. Yung mga unjust nga nakakaranas ng blessings galing sa
langit, how much more yung nobya ni Kristo, no? So, pero sa atin, iba yung blessings na tinatamasa natin. Yung blessings na hindi nawawala. Amen. Kasi sa kanila, siguro, parang ganito lang yan, araw, gabi. Sa atin, there is no evening. Yung blessings na yun. Yung eternal condition. Yung eternal life na ibinigay ng Panginoon. Speaking of eternal life, there is no other, no one na eternal. God alone is eternal. So, kung tayo ay mga tao na may walang hanggang buhay, ibig sabihin tayo ay may Diyos. Right. Dahil sabi natin, walang ibang eternal Diyos lamang. Hindi nasa sa atin ng Diyos. Amen. Kung nasa sa atin ng Diyos, anong tawag sa iyo? Diyos na tao. Dahil may bahagi na Diyos, may bahagi na tao. Amen. Pero sa isang kalagayan, kung saan ito ay pinag-blend na doon na binibig wala nang question. Kung ano bang gagawin natin? Amen. Ini-enjoy na natin. Right. Kaya nga nung nakaraan nung kami ni Brother Diego, unexpected siguro to messenger, nagkakamustahan. Maganda yung naging kinalabasan dahil hindi lamang kaisipan yun. Kasi hindi magiging express yung isang bagay kung nananatiling kaisipan lang, bro, no? Right. Thought, ang thought ng yan, kung thought ng Panginoon, kahit hindi pa na-express, eternal na yan. Right. So lalo kapag na-express. Amen. Bagamat ang expression, it depends how, kung paano ito na-express, pero ang pinakang substansya niyan ay walang hanggan. Dahil bahagi yan ng walang hanggan. So, nakakapanibago, no? Nung dati, way back, kung anong taon yun, si Sister Minda, nung napunta pa kami ni Sister Jennifer, gawing Pasakaw pa nga, nakapunta rin kami doon. Wala pang mga anak, no? Wala pang mga anak, nakabisita tayo, hindi pabalik-balik. Pero ngayon, ilan na ba yung anak ni Sister Minda? Tatlo na. Hindi pinagpala siya sa tatlo. Hindi, talagang ito ay parang siguro buhangin. Magiging kadami dito. Baka mamaya, Brother Maki, hindi mo na makikilala yung sinasabi mo dito. Sobrang dami. Ganoon pa tumawag ang Panginoon, blood relation niya. Right. Hindi natin kailangan na pagpilitan yung gospel sapagkat ang gospel o good news o message ay may nakatalaga talaga Amen. na tatanggap. Amen. So, very precious itong sinishare natin. Napaka-takila. Kaya nga yung patuto ni Sister Minda kanina, totoo yan na kailangan lang panghawakan. Amen. Amen. Tayo yung nagmahal dito sa message na ito. Amen. Ito yung tamang maging prinsipyo na kung ito yung kinamulatan mo, ay supposed to be, ito na rin yung kung talagang hindi pa aabutin yung pagdating ng Panginoon, yung kontrata natin bilang earthly, galing sa dust of the earth ito, kung tayo ay tatalikod man, ito na rin yung huling mensahe na tatalikuran natin dito sa lupa. Ibig sabihin, tatalikod tayo sa lupa, yung mensahe na yun na yung naging bahagi natin. Sa bahagi tayo. Wala nang iba. Kaya, shame on them na yung pupunta, mag-share, i-invite. Kasi ang invitation, sabi nga, ang dapat na maging prinsipyo natin, ito, wala tayong denomination, wala tayong pagpo-brand ng kung ano pa man ang yan. Ang atin dito, alam natin yung mga taong bulag. Right. Amen. At kung bulag ang gustong umakay, kayaan yung kapwa bulag yung maakay. Diba? Hindi po pwedeng yung mga bulag aakayin yung malinaw yung paningin. Magiging baliktad yun. So tayo, isang bagay na pinagpapasalamat natin dahil hindi tayo bulag. What I mean to say is, yung mga tao na gano'n na hindi na magpapagawa sa bawat individual na tinutukoy natin, may problema pa noon, hindi nila mapapawakan, hindi mga compromise
ng ganung tao. And God hates those people. So yan, dahil tignan mo, Esau and Jacob. Pag tinignan mo yung manifestation nila in their lives, makikita mo na si Jacob, wala pa, di ba? Pero ano lang kung paano hawakan yung birthright. Same thing with us. Di ba? Hindi ito questionable kung ano kaya mo. Literally, may mga pagkakataon na talagang tapos. Pero naandun pa rin yung pagkaangkor natin sa salita. Hindi mawawala yun. Hallelujah. Angkor tayo dun eh. At ganun din yung mindsetting natin na towards yung compass natin yung salita lang ng Panginoon. Hindi tayo doon maliligaw. Yun yung pinaka-position natin na doon tayo. Walang po pwedeng mag-interrupt noon. And then yung sinasabi ng mga taong gano'n na hindi nila alam yung position na kung saan para matilihan mo, mapunta kung saan dead boys para i-issue sila nga questionable. Hindi nila mapanghawakan yung position nila, yung nabitawan na nila. So walang ordain na ang Panginoon na panghawakan. Straight to the point, kung dire-diretso, kamaling buwan, pero sabing straight to the point. Hindi yung pagkakamali sa mensahe. Sometimes may mga circumstances, yung nabanggit natin na ups and down, pero hindi yun big deal. Isang bagay yun dahil hinahayaan tayo ng Panginoon na mas lalong tumatag. That's right. Makatayo ng matatag. Amen. Diba? Hindi ito parang, hindi rin pakuntian. Kung hindi ko ay bata, tagan. Patibayan, ganoon. Dahil sinubok na ng time tested, memorial, lahat, ganoon. Hindi pa rin nagbabago. Sabi nga, malamang nagbago na yung mga lugar, yung mga street yan. Dati, wala pang mall doon sa bandang doon. Pero ngayon, Sa dulo, yan may pinto. Madilim lang kaya dyan. Bagang pabalik-balik na dito, baka maligaw mo Ibukas mo na lasas para mailaw-ilawan ng isa lang yung kunti. tinatandaan ko dito, yung atasya. Yun dyan sa kanto. Pag nakita ko na yun na, papasok na, liligo na ako. So, palad natin na may sabi na nga kanina kay Brother Diego, hindi po pwedeng mawala ng witness sa isang tao. Amen. Isang lugar. Kung mayroon dyan mga nagkakatipon sa maling paniniwala, mayroon din nagkakatipon sa tamang paniniwala. Amen. The two spirits will be so close together and even the elect will be saved if it is possible. So, yung dalawang spirito in this case, ganoon yung manifestation. Napaka-close nila, Brother Maki. Sabihin wala sa labas, yung isang spirito, right, naandito rin sa loob. Very close, hindi malayo. Diba kaya malamang dyan lang sa malamang pader lang yung pagitan o kaya ilang hakbang, hindi natin tinutukoy yung pinipon natin. Hindi, anything na against sa word. Hindi yun yung pagiging kulto na yung akala ng iba na itinis na yung lahat ng doktrina, hindi ganoon. Ang pagiging kulto yung pag-pervert ng isang salita. Anything na i-pervert mo, salita ng Panginoon na i-pervert mo, against the word, anti-word. Kaya hindi po pwede dito yung partiality, walang partial sa Panginoon. Wala din sobra. Sakto lang. So hindi po pwedeng kalahating binhi, hindi po pwedeng pagdating sa paniniwala, i-hybrid, hindi rin po pwedeng itimpla-timpla. Kung hindi, tinatawag na perfect faith ang kailangan. And the faith is a revelation. Pag mayroon ka noon, wala na, tapos na yung laban. Amen. Bakit? Satan is powerless sa iyo. Hindi po pwedeng tumayo si Satan para sabihan ka ng kung ano pa man. Right. Dayain ka. Si Satan ay wala na.
bagsak na. Ganoon tayo. So, ini-enjoy na natin. Amen. At ako ay nagagalak, hindi natin ito, kumbaga, ang kailangan lang natin gampanan natin, pagpili natin sa Panginoon. Sama-sama tayo maglikod sa Kanya, to God be the glory. Amen. At panalangin natin na ano pang mga bagay na pagdaanan natin, manatiling matatapang isa. At yun naman talaga ang dapat. So sa gabi nito mga kapatid, nais ko lang na mag-share ng maikli na mensahe. Pag sinabi kasing maikli, inaabot yan ng isang oras, 2 oras, yung maikli. Leading ng Panginoon yung aasahan natin. Amen. Sapagkat Yung nga malabo yung kandil. hindi tayo Utol na si nag-prepare Buboy ng yung anong ituwan natin. natin. Mas maganda kung ano yung needs. Di ba? Ano yung pangangailangan. Ang Diyos ang magpupuno. Amen. Ang magbibigay, magbubuhos ng mga pangangailangan natin, even sa spiritual side. So may napapakinggan ako mga kapatid na ganito. Sabi nga, ang revival kasi nila yung kagalakan, galing doon sa pastor, sa nangunguna, even doon sa mga preacher, na ang kagalakan nila dahil maraming open doors. Kaya ganoon sabi, tayo anya ay maraming open doors. Tuwang-tuwa ngayon yung congregation, yung mga preacher o mga worker. Bakit? Vindicated niya yung ministry ng Panginoon dahil maraming open doors. Hindi yung totoo. Dahil bakit mga kapatid? Ang katotohanan ngayon, sabi nga, even sa panahon ni Brother Branham, when I stood upon the throne, they are all forsaken me. Amen. Di ba? So, ganoon pala mga kapatid. Pag nanindigan ka, Brother Maki, sa katotohanan, walang maraming open doors. Walang maraming open doors sa katotohanan. Ang maraming open doors, anong tawag doon? Pagkukompromiso. Totoo yan. Pag binitawan mo yung pure word, yung identity mo, ganun yung mangyayari. Marami ka talagang magiging open doors. Anong binitawan mo yung birthright? So, kabaliktaran. At yung mga tao na yun ay bulag. At inaakay nila yung kapwa bulag. Kaya sabi din ng kapwa bulag, salamat kaya tayo ay suportahan natin yung pastor natin dahil ibig sabihin tayo ay nasa truth, maraming open doors. Ay kawawa. Kawawa yung ganoon ng mga believer, mga member ng isang church dahil hindi nila sinusuportan yung pasulay dahil sa revelation. Kung hindi dahil lang sa testimony ng pastor ng So, ang totoo, kagaya na sinabi ko, kapag nanindigan ka sa katotohanan, close door, maraming close door, ang mangyayari sa iyo. Hindi kami. Dahil kamihan, hindi kaya ating kapit. Kahit ano yung tayo mo, fellowship tayo. Yan yung tinatawag nilang open doors. Pero ang totoong door, hindi sila. Kung gusto nang talagang nila ng fellowship, isang door lang ang papasukan natin. Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. Amen. Yun yung salita ng ating Panginoon. Pag tayo pumasok doon sa door ng yun, at walang ibang key to the door, ang Panginoon ang salita niya, papunta doon sa katawan ni Kristo. Amen. Doon tayo ngayon. At hindi tayo po pwede mag-join dito. Amen. Tama yun. Ipinanganak tayo dito. Bahagi tayo dito. So tayo ay may relasyon sa Panginoon na sa pasimula. Dahil we are Gene of God, Seed of God. Amen. Ganun yung kalagayan natin. Hindi tayo nag-membership, hindi tayo ikinabit lang, dinugtong. So napakapalad natin sa huling kapanahonan na ito. Kaya kung sino man yung may mga banal na kasulatan, sabayan na ninyo ako na
magbasa. Ating buksan yung ating mga Bible sa Isaiah 65 verse 20. Sabi dito, isa-isayin lang natin. So ang buwan natin dito tungkol sa millennium. No? Yung iba kasi, alam naman natin, pag natanggap mo yung millennium, bahagi nun yung ipakita sa iyo ng Panginoon yung past and future. Right. What more is important is yung presente. Pero alin man doon yung ma-misplace, ma-misinterpret, ma-dislocate, o ano pa man mga bagay na hindi nasa ayos, ay gawain yun ng halaban. Amen. Pag na-misinterpret mo yung isang salita, buong programa na yung hindi mo maipoposisyon ng tama. Misinterpret mo. Let's say, pag sinabing millennium, di ba? Malinaw na sinabi ng prophet na ito yung literal na 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga kanyang nobya. Eh kung sasabihin mo na millennium ka na, nasa millennium ka na, di ibig sabihin nun, hindi naaayon sa panahon. Diba? Kasi kung 1,000 years reigning with Christ yun, una, tayo ay firm na may tinatawag na trikami si Christ. Babasahin natin. Hanap tayo ng ebidensya para baka isipin. Ay, madali lang ipaliwanag. Even yung quote, madali din lang ipaliwanag. Dahil may mga pagkakataon ang ginagawa ng karamihan, quote to quote. Quote dito, quote doon. Eh yung mga iba na hindi naman mga message believer ay nalilito na. Pero wala tayong magagawa. Bakit? Yung malilito, nakatalagang malito. Tama. Pero yung talagang hindi yung tinalaga ng Panginoon na makakakita kahit anong anggulo, So, hindi yan malilito. right. Kaya niyang i-absorb yung message sa kabuuan. Amen. Maiintindihan niya ito. Hindi mo man ito may paliwanag ng biglaan na yung kabuuang programa, yung kumbaga sa alphabet, yung from A to Z. Pero alam mo, na totoo, yung napapakinggan mo, nag-iimin ka. Right. Diba? Yes, sir. Napapaimin ka kasi bakit? Alam mo na, bahagi ka nun. At para sa iyo yun. Alam mo na. Yun yung pagkain sa iyong kapanahunan. Amen. And then sabi dito, see, there's everything in the Bible runs in threes. Dito pa lang sa unang bahagi ng sentence ng ating prophet sa audio, yung tumatakbo ang lahat ng bagay na yun, nasa runs in threes, anya, parating tatlo. Kaya, ang ginagawa ng iba, na andyan si Satan bilang tawag dito, isang scientist preacher sa panahon natin, kahit alanganin, gagawin niya itong maging passage din. Sasabihin nila na entry niya, tatluan parate. Kaya even yung bahagi ng Bible, may new, old, in new lang, gagawin pang tatlo. Diba? Old, new, and then Third Testament niya. Diba? Old Testament, New Testament, Third Testament. Eh, supply na naman. Bakit? Tignan mo lang yung continuity. Di ba? Sa pagdinig pa lang, medyo hindi na maganda. Old, new, tapos biglang naging bilang third. Di ba? Sa continuity pa lang, wala na, sira na. Eh, sira ulo talaga yung mga ganung na they are trying
na magpakalalim, pero sa pagpapakalalim nila, ang napapala nila, nahuhulog sila sa sarili nilang hukay. Kaya hindi yun yung totoong lalim ng message. Ang totoong lalim ng message, yung pinakasimple na hindi mo makita. Yeah. Sabi dito, Simpleng lalim. Hindi pa makita. we know that and there's 3 comings of the Lord. Pag sinabi naman 3 comings of the Lord, sasabihin naman nila, very basic yan. Di ba? Walang message believer na hindi mo hindi ito alam na yung tatlong pagparito ng Panginoon. Basic na basic ito. The first coming is past. O di, letra for letra, salita sa salita, word for word, sinabi ni Brother Branham, yung first coming, tapos na. Past. Ano yung first coming? Yun yung unang pagdating ng ating Panginoon bilang saliman. Diba? Yun yung purpose ng pagdating niya is to redeem his bride. Tubusin yung kanyang nobya. I-redeem yung mga redeemable subject. Yun yung unang bahagi ng tinatawag na tatlong pagparito ng ating Panginoon. The second coming when we met him, na una iba ng sabi na now sinabi brother na may rapture. At yung rapture pa lang ibig sabihin when we met him, kapag nakatagpo na natin siya. Yeah. So, malinaw walang kung ano pa mang halo. And the third coming is when is coming to rule and reign 8,000 years. So, malinaw. After na ma-meet natin siya, pupunta tayo ngayon doon sa tinatawag natin coming. Anong gagawin? Siya ay magbuhol. Hari bilang king and queen tayo sa loob ng tinatawag na 1,000 years. So paano ngayon magiging queen ang isang bride kung hindi pa tapos yung second coming? At paano naman papasok yung third coming na kung hindi pa nangyayari yung second coming? Ang ginawa ngayon ng mga scientist, teacher, yung lang ng okay, ito, may mga quote. Sabi niya ng prophet, ganito yun. Sabi, I read a dozen scripture na nagsasabi niya na we are living in the last days. Kung saan anya yung generation na muling pagbabalik ng ating Panginoon. And then, sinabi ng prophet na, and this day, this scripture is fulfilled. Di, pag mali yung interpretasyon, mali yung pananampalataya. Dahil una, totoo, tama yun, yung this day, this scripture is fulfilled. Ang tinutukoy kasi ng Panginoon ay ng prophet doon, yung generation ang babalikan ng Panginoon, ito na yun. Yun yung natupad na. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. At yung bahagi ng yun, natupad na rin. Bakit? Bumalik na yung Panginoon bilang anak ng tao. Yung sonship office ng ating Panginoon bilang Panginoon, nangyari na. At dito yung magaganap sa last generation. Pero yung tinatawag na rapture, hindi sinabi doon na naganap na. O di, napakalinaw, di ba? Sablay. Parang naiisip ko, Brad, yung isang na, sablay. Sablay. Ganoon talaga. Sablay. Pero may mga tao, kaya sabi ko nga, hindi lahat ng open door ay
maganda. Right. May mga open door na trap ni Satan. Mm. Alam mo ba yung economical churches, ganoon yung sistema. We are one. Kahit ano brother, bakit ang paniniwala mo, open ka sa amin. O, di perisyo kayo. Yung 325 AD, di ba? Mm. 325 AD ba yun? Yung na-establish yung Nicene Council. Di ba? Lahat ng mga nagpaiwan doon sa konseho ng yun, ano nangyari? Ay, bagi, no? So, Nagkaisa sila. Ibang Kahit ano-ano yung turo nila, sama-sama sila. akala nila, against sila doon sa mother, di nila alam sila yung daughter. Oh. Kaya, ganoon pa rin. Akala nila, nakalabas nila doon. Nagkaroon ng pagka-come out. Pero yung come out nila is non-bearing. Walang naging saysay. Come out ka nga, wala ka din napasukan. Nag-come out ka lang sa isang mali at pinagpatuloy mo yung mali nang yun, gumawa ka pa ng isang pagkakamali. Doble na. Eh tayo hindi mga kapatid. Ang sa atin, redemption has always two parts. Tama. Yung first coming ng Panginoon, redemption yun. Pero sa ang totoong redemption, na redeem, yun yung totoong nag-out. In every case, ang panawagan ng Espiritu sa bawat iglesia, hear what the Spirit said unto the Right. churches. Ano yun? Come out here, my people. Lumabas. Pero yung paglabas ay hindi basta-basta lalabas ka lang. Oh. May papasukan ka. Amen. Come out sa maling sistema, papasok ka ngayon sa tama. Ano yun yung tamang yun? In order to be truly baptized with the Holy Ghost, kailangan mong mamatay sa una. Di ba? Yung unang pagkatao mo, death, hindi cleanse, hindi ano pa man na pakikinisin, kailangan mong maipanganak muli. At yung kapanganakan yun, a new creation in the same old temple. Pag sinabing new creation, Brad, hindi yun brand new. Pag sinabing brand new, hindi yung dati. Mm. Pero ito, the same old temple. Mayroong bagong nilalang. Sino yung bagong nilalang doon? Yun yung ipinanganak sa iyo, sa spiritual na kalagayan. Right. Na hindi ito yung bahagi ng laman at dugo. Kaya, sa ganung kalagayan, pinapaliwanag pa lang natin, pero tutungo na ngayon tayo dahil yung pinakasabi natin, yung three comings, yung pinakang last part, yung third na bahagi, yung dulo, yun yung millennium, yung 1,000 years. At ito yung bahaging yun. Sabi dito sa Isaiah 65 verse 20, there shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. Dito sa bahagi na ito naman, yung mga, sabi nga, tatlong tao lang yun eh. Yung tatlo, yung una, totoong mananampalataya, Brother Diego. Right. Balls ay niya yung message. Yung pangalawa, nagkukunyari. Yeah. Di ba? Yung pangalawa, hindi naman magiging make-believer na nasa labas. Pilingan lang na parang assuming na balls ay din niya yung message. Kaya, papanggap na. Siya din ay isang message believer. Kaya pag sinabi mo na anya, ganito yung sinabi ng prophet, letra por letra, ilatag mo yung mga quote nang yan na may literal pang pagbabalik ng Panginoon sa pangalawang pagkakaroon. Sasabihin sa iyo, Brother Diego, kami anya naniniwala din, Brad. Naniniwala din anya kami sa rapture. Pero ang totoo, they are worship. Sabi nga ng ating Panginoon nung nasa earth ministry, they are worshiping in their lips.
sinasamba nila ako sa kanilang mga labi. But their heart is far from me. Oh. Bakit yung heart is far from me? Mga hipokrito mga taong ito. Sinasabi nilang ganoon pero iba yung nasa puso nila. Ginagawa nila yun para magkunyari. Para i-trap ka ngayon. Eh yung mga hindi nakapundasyon ngayon sa message, yung mga anong nangyari. Diba? Parang water. Ang nangyari ay ang totoong bride ay may magandang karakter, mabait, ganoon. Pag parang ang dating sa iyo ay high blood daw kung ano pa man, hindi natin dinidepensa yung taong high blood dahil yung dating naman may hindi din garapalan. Iba yung ang ating Panginoon kasi nagalit din yung time niya. Tamang pagkagalit. Bakit? Pag ginastos mo yung salita, normal na magagalit ka. Amen. Dahil ikaw yun eh, ginastos yung identity mo. Kaya hindi ka matuto. So yun. Kaya ang nangyari, kung karakter lang, mga ganun, attitude lang yung mapasihan, nai-impersonate yun. Doon ngayon natangay ang iba dyan. Yeah. And then sabi dito, ulitin natin, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay. Ibig sabihin nito, sa kanila kasi may sanggol pa doon sa millennium. Ito yung scripture na pinagbabasihan nila. Paano magkakaroon ng sanggol sa millennium, Brad? Eh, wala na ng sex birth. Tama. Dito pa lang, ang unang bahagi ng iyong katubusan ay ma-new birth ka. Sa new birth pa lang, hindi na kailangan yung meron pa yung sex birth. Spiritual birth na ang kailangan para maging eternal ka. Eh, ba't umaasa ka pang magkakaroon ng sanggol na ipapanganak? Sabi niya din, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay. O diyan niya may ipapanganak at mamamatay ng 100 years. Mali. Wala nang sanggol doon, Brad. Sa millennium, walang sanggol. Walang sanggol. Walang ipapanganak na sanggol. Wala nang tawag dito, sex glands. At yung sex glands ng yun, although you are still feminine o ang babae ka sa kalagayan pero wala na yung bahagi na ginagamit doon sa tinatawag natin sa intercourse na tinatawag na sexual intercourse. Wala na yun. Hindi na po pwede. Ha? And then sabi dito, unang matanda man na hindi nalubos ang kanyang mga kaarawan. Wala na rin ganun. There is no old age. Wala nang old age. Dahil kung may old age pa sa millennium, still, mayroong mamamatay. Bakit? Sabi ng prophet, at the age na ikaw ay medyo tumatanda na, sa ngayon nga, ang totoo, mahirap ka nang mag-100 years. Kaya kapag gumabot ka ng 100 years, it is a great age. Kaya recognize ka sa iyong lugar. Magiging centenarian ka na. Bibigyan ka na ng 100,000 pesos. Maliban pa yan, baka yung sa DSWD yun yan. Yung LGU, baka dagdagan pa yan ng another 100,000 na. Dahil bibihira na nga. Pabata ng pabata. Dati sa panahon Dati ganito na. puro mga sa Old Testament. Sobra-sobra. Isang daan yung mga edad nila eh. Yung pinakang oldest man, timito sila. Ilan yung inabot ng edad? 100. Sige mong gano'n. Diba? Hindi, 100 plus na taon. Pero hindi pa siya nabuhay ng isang araw. 1,000. Isang araw sa Panginoon, 1,000 sa tao. Ibig sabihin, walang nabuhay na tao sa loob ng isang araw. Kung araw, ang pagbabasihan, araw ng Panginoon. Diba? Kaya,
anong gagawin ng Panginoon? Dahil sinito sila, 900 plus. Hindi nabuhay ng isang araw. 969. Hindi nabuhay ng 1,000 years. So ngayon, ibibigay yung ibibigay yun, ipagpakuwi ng Panginoon dahil para ipakita na may nangyari redemption. Right. Amen. Kasi kung walang katupusan na nangyari, nang nasa huli at may tinatawag na kamatayan, may pagtangis, may pagkagutom, kung ano-anong kahirapan. Kaya pagdating ng millennium, mawawala yun. Wala nang matanda na nalungsang kanyang kaarawan sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang. Ganito yan, dito yan kalagayan yan dito, hindi sa millennium. Ganito yung kalagayan dito sa ibabaw ng lupa. At ang makasalanan na may 100 taon na ang gulang ay susumpain. So wala na din doon pagsumpa. Bakit? Yun yung sinasabi ko na the millennium is to prove that the sin was already been there is no sin in the millennium. Tama. Ano yung kalagayan ng millennium? Oops, sorry. Ipinapakita na under the sin, under the curse, may kamatayan. Kung wala ng kasalanan, nakatulan na yung kasalanan, wala ng kamatayan. Bakit anyo 1,000 years na? Amen, amen. Para Point ka. ipakita yung memorial ito, brad. Yung memorial na walang nabuhay sa loob ng isang araw. Ngayon, ipapanumbalik yun. I-enjoy natin yung isang araw na yun. Papakita na tayo ay hindi na nasa ilalim ng curse. Wala nang kasalanan. Wala nang kamatayan. Hallelujah. Yan sabi dito, they shall not build and another inhabit. Anong ibig sabihin nun? They shall not build and another inhabit. Sila hindi magtatayo at iba ang tatahan. Kasi dito ngayon, ang law sa panahon natin, tignan mo, pag mahihirap ka, kahit marunong kang gumawa ng bahay, gagawa ka ng bahay, hindi mo naman bahay. Di ba? Inuupahan ka lang. Pero, pag nagawa mo, tignan mo yung mga skilled. Magaganda yung mga nagagawa nilang bahay, pero yung sarili nilang bahay, hindi ganun kagaganda. Skill yun. Skilled yun. Sila yung mga gumagawa ng bahay, pero ang bahay nila, minsan nga yung bahay nila. Dahil sa kalagayan na walang pera, gano'n. Gumagawa ng balay. Ibig sabihin, yun yung negative part. Na pagdating ng millennium, hindi na. They shall not build in another inhabit. Sila hindi magtatayo at iba ang tatahan. Ibig sabihin doon, kapag ikaw yung gumawa, ikaw yung tatahan. Amen. Pero dito sa part na ito, sa negative natin, nagagawa lang, pero hindi naman sila yung nagmamayari ng ginagawa nila. Tama ba, mali? They shall not plant and another eat. Ito pa yung reality, di ba? Ikaw yung nagtanim. Oo, nararapat lang. Pero dito sa buhay natin dito, Tagatanim lang. nagkatanim lang. Pag inani, di ba yung manginginabang? Di ba? Nagkatanim ka lang. Paano na grabe yung kalagayan din. Napakita na hindi pa talaga millennium. Amen. Kasi dito, sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy. For as the days, Gusto mo ng katahimikan, malalo pa rin. Di ba? Milenyo. sila yung mga tatay ng mga bahay. Tumatanda pa. Nagkakasakit. They shall not build in another inhabit, they shall not plant in another eat. For as the days of a tree are 3
are the days of my people and mine elect, long enjoy the work of their hands. At ang aking mga pinili ay mga gagalak ng malawan sa gawa ng kanilang mga kamay. So talagang mag-i-enjoy ka doon. Yung mga pinili, kung ano yung mga gawa mo ng kamay, i-enjoy ka. They shall not labor in vain. Sila hindi gagawa ng walang kapuluhan. Dito maraming gawa ng walang kapuluhan eh. Iba kaya nga minsan sometimes you are wondering. Yeah, yun yung sinasabing wondering. Pagdating ng trial, yung ministro na hindi ordain ng Panginoon, kung saan napupunta, gustong ikutin eh. Tapos ngayon, bibisita sa iyo, Brad, anong testimony mo as a minister? Right. Paano kita papaniwalaan? Di ba? Hindi, it is not just because of your life na kung ano na ikaw ay ganito, ganoon. Oh. Kung hindi, yung paninindigan mo ba sa mensahe? Stay on the line. Sabi mo ba na? Nanatili ka ba? No, sorry. Kung saan ka tinawag ng Panginoon? Kaya nga, sample na lang natin dito, no, yung hindi na bilang preacher. Even yung prostitute woman, di ba? Nakagawa man siya ng mga pagkakamali in her life, pero nung dakdan siya ng salita, ano sabi sa kanya? Manatili ka kung saan ka tinawag. Stay where you are. Kaya halimbawa, sabi nga, may limahan niya akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama yung sinasabi ko, pero yung hindi mo asawa. Lahat kumbaga, sa dami pa ulit, walang ganoon. Pero yung sinabihan ng Panginoon kung ano kasalukuyan mo, doon naman. Nung natanggap mo yung gospel, yung message, talagang naging ikaw. Amen. Hindi ka na yung dati. Kung ikaw dati, Brother Max, isang gano'n, ganito, gano'n. Nung tinanggap mo yung Panginoon, hindi na ganoon. Amen. Kasi yung pagtanggap sa Panginoon, ay bagay na nabago sa iyo. Hindi na ngayon Hindi mo dati. rin gustong mabago. Yung marriage contract mo dati, yung marriage certificate mo, Nakakatawa ang wala na, message hindi sa na effective kasi namatay na yun. Amen. Hindi ka na-divorce, namatay yung unang asawa. At kung Nagpa siya sa namatay divorce. Yung especially yung tinutukoy mo. Kung hindi ito sa spiritual. Amen. Kung is spiritual. Yung una, may access sa'yo sa Satan. May pinapakita sa Satan marriage certificate. Mamay-ari siya ito, ano yung marriage certificate natin. Parang ngayon, mawala yung access ni Satan sa iyo, hindi kailangan palinisin lang natin ito. Ay, hindi matatakot si Satan ang gagawin mo. Kailangan mong patayin si Satan. Pag namatay si Satan, hindi na po pwedeng gamitin. May marriage certificate ka kahit meron dahil patay na wala na yung brother natin. Right. Ikakasal ka ngayon sa Panginoon. Amen. At kung magpapakasal ka sa Panginoon, ay hindi po pwedeng existing pa yung dating asawa mo. Si Satan, dahil in literal or natural standpoint, ang isang tao na magpapakasal, may tinatawag ng senomar. Kung meron man, yung certificate of no marriage, no marriage, no? Kung meron man magkiklaim ng ganoon, hindi ka ikakasal. Dahil buhay pa. Yeah. Eh kung si Satan hindi mo, Brother Maki, hindi namatay sa iyo, ay walang kasalan sa Panginoon. Ngayon yan. Ganon yung mangyayari. Kaya, death. Talaga, death. O di, may pupunta dyan sa iyo, kung hindi naman yung tao na nakapangalan doon, dahil patay na, ito anya kasal ka ganito. Hindi siya po pwedeng kasalin. Ay, pakasal. Kasi yung kapatid ko, niya yung pinakasalan niya nung una. Tatay siya. Asan ba yung kapatid mo? Buhay mo ba? Hindi niya. Ito yung, kahit may marriage certificate pa yan, kung wala na yung persona, hindi ka na po pwedeng ariin yun. Hindi ka na bound doon. Kaya you are a new creation. So, balikan natin. Oo. Sige, ang katangko na. Asan na tayo?
And it shall come to pass, and before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. So sa verse 25, the wolf and the lamb shall be together. So, please, na, isang bagay. Ngayon ba, makakakita ka ng ganitong kalagayan? Hindi mo nga na din, Lola. Hindi mga wolf and lamb, sabi nga, paraan yung mga asos pusa. Asos pusa pala, pag nilagyan mo ng pagkain, Babangay. sasabihin mo, Ganito. aso pusa pala ngayon, Brother Maki. Ano pa kung wolf at saka yung lamb ang subukan mong pakainin sa isang Bad. hindi mangyayari yan. Siyempre yung wolf magagaling. Gusto niya, siya yung May-ari. pero pagdating ng wala na yung scene, wala na yung verse, Nandiyan si Pantay. makikita mo na parang mga puting lang yan na maaamo. Eh yung iba naman sasabihin dahil ayaw nila ng millennium. Ay, millennium suan niya, Brother Diego, ang sinasabi mo. Hindi ganun, hindi yung pagiging millennium na parang naghahanap ka ng soup. Dahil ang lahat ng bagay, after the fallen condition, nung pumasok si Satan, ginulo niya yung programa, naging mababangis na yung mga ganun. Yes. Right. Dahil sa influence ni Satan. Pero kung wala si Satan, ay walang gano'n. Si Satan ay photo ng minsan hindi mo kami ng dahil lahat pero Panginoon God is a God of order. Right. Diyos ng kaayusan. Be together, and the lion shall eat straw like the bullock. Isipin mo na yung leon kakain ng dayami na gaya ng baka. Eh, hindi nangyayari yan. Wala kang makikitang gano'n. And thus shall be the serpent with, and shall not hurt nor destroy in all my holy mountains, said the Lord. Ngayon makakakita ka ng ahas. Phobia, di ba, sa ahas? Dahil alam mo, na andun yung kamandag. Kamandag yung ahas sa ngayon eh. Pag nakakita ka ng ahas, kahit yung ahas, kung tutusin yun yung takot sa tao, eh yung tao yung natatakot sa ahas. Kakaroon ng phobia. So paano ngayon masasabi mo na nagruhul ka? Kung ikaw yung mga subordinates mo, yung mga isusubyo, nasa pamamahala mo dapat ka pamahalaan ay takot sa iyo, makita mo lang takot ka na eh. Asan ngayon yung sinasabi mong millennium na ito? Diba? Wala pa. Yun yung reality. Kaya yung mga taong ganoon, they are more on imagination. Tama. Amen. Ang tawag doon, nasa ilalim sila ng strong delusion. Amen. So hindi na ako magpapakahaba dahil naiinakot tayo na at ibinabalik na sa MC God bless you. Salamat, Pastor Lopez. Salamat sa Diyos. Ganda. Habang ako'y nakaupo dyan, nakikinig ako sa dalawang ingay. Ingay ng salita ng Diyos at ingay ng kwentuhan. Kaya, pumasok tuloy sa isip ko yung pinuntahan naming sa lakad, unahan lang ng church si Brother Alvin. Pinatuloy doon sila Pastor Henry, ang mga kapatiran. Sabi ng isang pastor, kaya tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga para yung isa pakinggan natin sinasabi ng isa. At yung isa naman, papakinggan natin sinasabi ng isa. At sa gitna ng tenga na yan, binigay ng Diyos ang utak, yung pag-iisip. Upang yung dalawa na yun ang maghuhusga kung alin ang papakinggan. So kanina, kahit medyo may kaingayan ng kaunti ang mga bata, ang namuo sa akin at lumabas na magandang mai-share ko sa inyo, yung binabanggit ng ating kapatid na Pastor Nopil ng Ligaw.
napakaganda na sinasabi niya. Kasi yung iba, ang tayo sa millennium, mayroon pang hitin. Amen. Hindi sa kanila ipinakita ng Diyos yung future event. Ang pinakita lang sa kanila ng Diyos yung present event na ilinalagay nila sa panahon nito ang hindi pa tumarating. Kaya nagkakaroon, sinabi ng ating propeta na ang kanilang paniniwala ay strong delusion. Pinipilit ni Satan ang kanilang paniniwala sa mali na paniniwala. Na sinasabi nga kanina, nabago natin kapatid, na kung unang asawa ay namatay na, ang binabanggit nun, yung paniniwala na mali, yun yung una. Bakit sa actual, dati may asawa at may asawa pa, sa ngayon, yung iba wala na, may marriage contract, yung marriage contract is the message. Ano ba yun? Sinasabi na yun ng ating kapatid. Yung sinasabi ng ating kapatid, na kung ikanasal na kay Kristo, ang kontrata mo ngayon ay yung mensahe, na totoong mensahe, full word, hindi partial word, na nangyayari na ngayon na yung sinabi niya ating kapatid na may 5 asawa, may maraming open door, mayroon pupuntahan, dito muna ako, pero nakikiapit na malinaw. Yung mensahe sa panahon, manatili, stay on the line, stay on the full word, stay on the message, stay on the predestination. Sapagkat all things comes by predestination, even salvation comes by predestination, and predestination looks back for knowledge, and for knowledge look unto destiny. Parati kong inuulit-ulit yan. Kahit saan, lahat, yung past, present, future, naka-destiny, naka-predestination lahat yan. Yung pangangaroon sa panahon na ito, gabing ito, dinestina ito ng Diyos, hindi ng tao. Maniniwala ka ba? Ating gabi na, nagchat-chat pa yung 2 tao ng Diyos. Pagpatak ng alas 12, ang nakuhang sagot, approve. Wow, what a blessing! Napakalaking biyaya ng Diyos. Pag-request ng ating kapatid na ganito ganon, insigida, napakagaan ng daloy. At ito, ang expected namin 1 tao lang, pero sila pala 4, napakaganda ng tipo for living creature. Isang pamilya, wow! Ang ganda. Nag-aantay kami. Yung usapan, eksakto, dumating. Nasa loob pa ng alas 7, wala sa labas ng alas 7. Loob pa, part pa ng alas 7. Salamat sa Diyos. At yung pagtanggal sa isang tao, nandun sa isang taong tinatagal niya, yun na nga, kalooban lahat ng Diyos. Yung parang no, may ipapakita dito, may ipapakita dito, may ipapakita dito ang Diyos. Lahat yan. Hindi tao ang nag-akda, Diyos ang nag-akda. Kaya kung sasabihin, okay, nandun siya. Kasi hindi nanindigan talaga siya. Wala tayong magagawa eh. Passing by. Yan lang. Padaan. Makatapos. Wala. Ginamit yung kahirapan. Oh my. Tama yung sabi ng ating kapatid na pastor. Shame on him. Or him. Hallelujah. So, di na tayo magpapakatagal. Napakasarap ng mensahe. At parang ang ayaw ko nang matapos, pero hindi pwede. Nasa lamang pa tayo. Nandyan yung napapagod pa. Bukas, panibagong harapin naman natin. Hallelujah! At salamat sa Diyos. Dahil bago yan, tayo ay bago magtatapos, napakasarap ng ating pinag-uusapan. Let's talk about Jesus. Let's talk about His message. Hallelujah! Napakasarap. They without us, uulitin ko naman, they cannot be. Kailangan talaga. Sa panahon nito, kung wala tayo, sino magiging yung mga nangyayari na yan? Hallelujah.
Naniniwala ba kayo sa Panginoon? Amen. Ang hinihiling niya, hindi malaki. Kasing liit ng butil ng mustasa na paniniwala. Mga kabataan ng Naga, habang nag-aaral tayo sa pinag-aaralan natin sa mundong ito, pag-aralan din natin ang 7 church ages. Hallelujah. Basic, yan nandiyan ang mga fundamental, pero napakalaman, napakasarap. Na sana kapag nasa gawain tayo, stop talking. Wala na magsasalita, makinig. Masarap pakinggan dahil napakasarap makinig sa salita ng Diyos. Tapos yung salita ng tao, pagtapos ng gawain, salita na. Balik naman tayo dun sa dati. Dengan napapit pa rin, ayusin yung microphone. Amen. Ayusin niyo ang pakikinig. Authority yung binigyan ng Diyos sa atin yung mga kabataan. Amen. Hallelujah. Naniniwala ba kayo na napakaganda na gawa ng Diyos? Ayusin naman yung microphone. Aming makinig. Amen. Hallelujah. Itong panahon na ito, hindi na sa mga kagaya namin to. Panahon na namin ito. This is the new generation. Joshua and Caleb. Hallelujah. Let us Sinaayos kasi yung mga tayo. hallelujah. At let us sing this song. How great thou art. Na maus na sa kaayos ng microphone. Hindi pa na. Tayo po tumayo. At awitin natin ito. How great thou art. Oh Lord my God, when I am lost and wander, consider all the works thy hand made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Chorus. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When the world and forest glad I wonder, the bird. Come on, let's sing the song. The sweet, the in the tree. When I look down from the mountain gratitude, in hear the roar, in feel the gentle rain. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Last two stanza. And when I think that God His Son must bury, send Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Last art. stanza. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, hallelujah, what joy shall fill my heart. Then I shall bow and humble adoration in their proclaim, my God, how great thou art. Then Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. then Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. habang pinaplatin natin kapatid ang chorus ng How Great Thou Art, tayo po ay manalangin. Kasi pagtatapos, iyo po ang ating tanong. Tingnan namin Diyos. Sa amin nag-aagapay. Gawin namin. Nasasabi kami sa iyong pagbubalik. Yes, Lord Jesus. Salamat sa pagtitip na yakin sa muling ibinalik ang paggawain. Salamat sa aming kapatid na lagi nagpapaalala. Aming kapatid, Father Lord,
Salamat o Diyos sa mga kapatiran. Nagbibigay ka na. Yes, yes. Amen. Brother Alvin, Brother Henry, Yes, Jesus. Brother Walter, Brother Jesus. Sa pamumuno mo sa aming Panginoon, Amen. hindi mo kami pinababayaan. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat kami lagi mong inaalala. Amen. Sa iyong mapag-awa, kami nabubuhay, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga ginamit upang makarating kami sa talungkot at lugatong na ito. Salamat o Diyos dahil nangyayari ka, at salamat sa propeta. Salamat sa mga nagdang propeta. Salamat, Panginoon, sa mga apostol. Salamat sa messenger. At higit sa lahat, salamat sa pag-enmorphe mo sa aming propeta. Pag-enmorphe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na nag-guide sa amin sa bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon. Hanggat kami ay iyong pinanghahawakan, Panginoon. Kami po ay huwag mong kalilimutan lagi sa bawat segundo na yan, oras, araw, linggo, buwan, taon. Na kami umaasa sa iyong pagbabalik na isang araw. Pagising namin, kapiling na namin. Amen. Lord, salamat sa kahirapan. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa mag-anak na naririto. Salamat, Panginoon, na kami iyong ginarigganap na isang pamilya, Panginoon. Glory! Walang hanggang pasasalamat ang aming sasambitin hanggat kami naririto. Praise the Lord. Praise to you, Father. Jesus. Amen, Lord. At bago yan, ibabalik ko sa ating MC yung awit na Oh, I Love You with the Love of the Lord. Ay, sa ating worshiper, Brother Ike. Brother Ike. Habang inawit po natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord,